So, welcome back to our online devotion. So, for today's video ay makikinig at mag-aaral ulit tayo ng salita ng Diyos. So, kung ready ka na, tara na! So, bago po tayo dumakaw sa ating pag-aaral ng Word of God, samahan niyo po muna ako sa isang panalangin. Lord Jesus, maraming salamat po sa panibagong pribilehiyo na makapag-share ulit kami ng Word of God at makapag-aral niyo ng salita. Lord God Jesus, mga po ay i-guide niyo nga po ako sa pag-share po ng inyong punong salita at patuloy niyo nga po buksan at puso't isipan ng bawat isang taong nakikinig at nanonood ng video na ito. Nawa po ay tumimo ito sa aming puso't isipan at nawa po ay maisabuhay po namin ito. In Jesus' name we pray. Amen. So, for today's topic, ang topic natin is what is prayer and the benefits of prayer. So, unahin natin, what is prayer? So, ang prayer ay hindi lang ito basta to-do list sa isang araw, kundi it's more than an obligation or expectation. Ito, ang panalangin ay isang malaking regalo sa ating ng Panginoon at pribilehiyo para sa ating mga Kristiyano. It's God's gift of His time to be able for conversation at any time of day or night. So, sabi nga, we need to commit to daily prayer and open the conversation with God to allow prayer to transform your heart. So, paano nga ba tayo mananalangin? So, sabi nga sa Matthew 6 verse 6, but when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. So, kailangan pumasok tayo sa ating room o sa ating secret place para doon makipag-usap sa ating Panginoon at makipag-usap tayo ng masinsinan sa ating Panginoon, at ito ang best time para malaman ni Lord kung ano yung nasa puso mo at para ma-please mo siya sa mga gusto mo, at doon mo siya i-worship, doon mo siya i-glorify. And sa secret place na yun, doon tayo re-rewardan ng ating Panginoong Hesukristo. So, ang prayer nga daw, dapat hindi ito ang ating last option, kundi ito dapat ang ating first option kung ang mga bagay-bagay sa buhay natin ay hindi na nag-work out. At ito dapat kasi ang ating maging guiding star sa buhay natin. At ang prayer is the most crucial conversation of your day because ang kinakausap natin dito ay ang ating Panginoon na gumawa sa atin o nagbigay buhay sa atin. Kailangan tuwing kakausapin natin siya ay mayroong paggalang at pagpupuri para sa Kanya. Sabi, ang prayer daw, dito tayo nakaka-develop ng personal and meaningful relationship kay God. Dito natin mas nakikilala at dito natin mas minamahal ang ating Panginoon. At ang prayer daw, dito rin nakakagawa ng miracle si God. Minsan kasi kapag nananalangin tayo, may mga bagay na imposible, pero dahil sa panalangin at pananampalataya natin, dito tinutugon ng ating Panginoon ang ating mga nais. At through prayer din, yung buhay natin nabibigyan ng vision and plans ni Lord. Kumbaga, naitatama ang ating mga plano at mas nabubuhayan kung ano ba dapat ang ating mga gawin. Kasi minsan, through prayer, yung sinasagot ni Lord yung mga kahilingan natin. So, ako naman tayo sa benefits of prayer. So, ang una, prayer can set or change the tone of your day. So, what sets the tone of your day? So, ano nga bang ibig sabihin? Diba, pagkagising pa lang natin, iisipin agad natin ano nga pang mangyayari sa araw na to, yung may bagay ka pa na hindi natapos, tapos nai-stress ka na pagpasok mo sa work, iniisip mo, traffic pa sa EDSA, yung mga ganyan, matatapos ba yung labahan ko ngayong araw to, uulan ba o aaraw? So, ayun, ganyan yung mga example
ng tones of your day. Pero, kailangan, pagkising mo sa umaga, kailangan may hope ka na sa araw na to. Hope for a new day. Kailangan huwag tayong ma-frustrate. Kailangan pagising pa lang natin, mag-pray na tayo agad, manalangin tayo kay Lord, at seek and humingi tayo ng guidance sa Kanya sa araw na kakaharapin natin. So, ano nga ba ang dapat natin gawin para mag-change yung tone ng day natin? So, kailangan start your day with praise for all God and all He's doing in your life. Pangalawa, kailangan set your mind on God and all His goodness. Pangatlo, fill your morning with thankfulness over all the blessings in your life. Pang-apat, kailangan i-invite natin siya sa araw-araw ng ating buhay and ask His help in the areas you know will be difficult. So, kailangan humingi na lang tayo ng guide sa Kanya. Kailangan siya ang ating maging guiding star sa buong araw ng buhay natin. Kailangan wag tayo magkaroon ng anxiety, frustration. Huwag natin pangunahan kung ano ba ang mangyayari sa araw na ito. Hayaan mo na si God ang kumilos niyan at ipanalangin mo sa Kanya. Sabi nga, turn your daily frustrations into prayer. At kailangan tumawag lang tayo sa Kanya at i-reset at i-restore niya at bibigyan niya tayo ng peace sa ating heart. Kailangan mag-ask lang tayo sa Kanya ng help to find the joy even in the struggle sa ating buhay na kinakaharap. Sabi nga, prayer is the antidote to daily frustration. So, pangalawa, prayer helps you make better decisions. So, sa buhay natin, ilang beses na ba tayo nakagawa ng maling desisyon o hindi tamang desisyon sa buhay natin? Siguro, hindi lang isa, kundi marami. So, kailangan, even in the small decision na gagawin natin sa buhay natin, kailangan i-consider lagi natin si Lord. Kailangan hanapin natin siya, mag-pray tayo sa Kanya kasi even the small decision can affect the bigger decision sa buhay natin. Basta, lagi lang tayong mag-pray sa mga decision natin. Kailangan mag-ask tayo kay God ng help and guidance. Kailangan i-consider natin na mayroong Lord sa buhay natin. And He will lead you to make a better and wiser choices in our life. So, yung next natin is more frequent communication builds a strong relationship. So, gaano ka nga ba kadalas makipag-usap sa iyong pamilya, sa mga katrabaho mo, sa iyong best friend? So, probably more than once a week. Tama ba? So, sa pagde-develop ng strong relationship, it requires a frequent communication. The more we talk to each other, dun tayo nagkakaroon ng better relationship. Tama? So, same lang dapat kay God. If we desire a deeper and more meaningful relationship with God, kailangan makipag-usap tayo not just once a week but more than that. So, you need to have a frequent quality conversation with Him. So, paano ba tayo magkakaroon ng frequent communication kay God at para ma-build yung stronger relationship natin sa Kanya? So, kailangan open your heart and invite Him into your life. Kailangan lang natin ibukas ang puso natin sa Kanya. Kailangan huwag tayong mahiya sa Kanya, kundi ilabas lang natin lahat ng gusto nating sabihin sa Kanya. Tapos, share your struggles and challenges to Him. Tapos, yung next is, i-celebrate natin yung mga victories at blessing natin sa Kanya. And always ask His help and guidance. Always ask forgiveness kapag nagkakaroon tayo ng kasalanan sa buhay natin. So, sabi nga, the more you pray and share your heart with God, the stronger and more personal relationship will be. So, wag tayong mahiya kay Lord. Kasi,
unang-una siya ang pwede nating maging best friend sa buhay na ito. Siya lamang ang malalapitan at masasandigan natin sa mga oras na walang-wala tayo sa buhay. Kaya always pray lang tayo kay God. So yung last is answered prayers are prayers prayed. So kung ikaw ay hindi nanalangin at hindi humihingi ng tulong sa ating Panginoon, huwag kang mag-expect ng kahit anong blessing sa Kanya o tulong. Bakit? Kasi si God ay ready na yan and waiting to bless you with good gifts in His time. But gusto niya ikaw muna ang mag-engage through prayer. Gusto niya ikaw ang mauna humingi ng tulong sa Kanya. Ang gusto ng Diyos, buksan mo ang iyong puso, and that's something you can only truly give Him through the daily practice of prayer. Ang kailangan natin gawin ay gawin natin siyang priority sa araw-araw na buhay natin. Kailangan i-open natin ang ating mga puso sa Kanya at i-submit natin ang buhay natin sa Kanya. So, if you want your prayers to be answered, kailangan mag-pray tayo araw-araw at mag-pray tayo ng sincere. Sabi nga sa nabasa ko, ang prayer daw ay walang bayad, pero binibigyan ka ng sukli. Sinusuklian ng Diyos ang pagdarasal mo. So, kailangan lang mag-pray tayo daily sa Kanya at sincere. So, yun lamang po. At sabi nga sa Jeremiah 29 verse 12, "Then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you." So, sabi nga, kung gusto natin makamtan ang tunay na kapangyarihan ng panalangin, ay kailangan ay mag-commit tayo regularly by spending time with God in prayer. Kailangan ay mag-pray lang tayo sa Kanya kung gusto talaga natin maramdaman ang tunay na kapangyarihan at presensya ng Diyos through prayer. So, yun lamang po, at walang imposible sa taong nananalangin sa Kanya. So, tayo naman po ay dumako sa isang pangwakas sa panalangin. Lord Jesus, maraming salamat po sa isang pribilehiyo na ipinagkaloob niyo upang kami po ay muling makapag-aral ng inyong salita. And Lord God Jesus, nawa po ay tulungan niyo nga po kami na patuloy na sumunod at patuloy na maibigay ang buo ang puso namin sa inyo. At patuloy nga po namin makamtan ang power of prayer, O Lord God Jesus. At patuloy niyo nga po kaming gabayan sa araw-araw na aming buhay at patuloy na iligtas, O Lord. Patuloy niyo nga po pagpalain ang buhay ng bawat isa at sa inyo lamang po ang papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.